Bagong lahat, oras na para gatasan si Bronny. Marami na siguro tong naipon pang bayad din ng kuryente. Naka-poster dunk pa si Bronny James sa G-League game nila. Dumadagos din pala ng ganun itong si James. Meron pa siyang 31 points kasama din si Quincy Olivari na nasa G-League team pa rin naman ng Lakers. Ang report pa doon, si Bronny at si LeBron tinanggihan yung invitation sa skill challenge na magiging una sanang father and son duo pa rin. Mukhang nakakahalata na yung dalawa na binabandera sila ng NBA para sa ratings at ticket sales. Tapos si Bronny ang sasalo ng bash ng mga fans. Alam din kasi ng NBA yung marketing impact talaga niya, particular na sa Lakers. Ang reported pa doon, 50 million ang kinita sa jersey sales ni Bronny James. Partida ba yan? Hindi pa siya masyado naglalaro nun, tapos babenta pa yung jersey niya. Hindi lang din yun ang tinanggihan ni Bronny. Tumanggi din siya di umano na sumali sa Rising Star Challenge bilang G-League player. Based kasi sa rule ng bagong format, 3 teams ang mabubuo sa 24 All-Star ng East at West. Sa isang team may 8 player. Yung mananalo sa Rising Star Challenge ang magiging pang-4 na team na sasali or maglalaro sa All-Star Game para sa mini tournament. May chance si Bronny na makalaro sa All-Star Game kahit hindi siya All-Star at once in a lifetime na merong father and son duo na maglalaro sa All-Star Game at pwede pang magtapat. Mukhang nakakahalata na rin tong si Bronny na parang ginagamit siya sa maling paraan. Pwede pa naman kasi magbago talaga ang isip ni Bronny dahil siya lang ang makakasagip sa All-Star Game. Bumababa kasi ang rating noon nung mga nakaraang taon pa at malaki yung marketing side nitong si Bronny. Sa sobrang ibinaba ng rating ng All-Star Game at mismong quality ng laro, kahit yung former president na si Barack Obama kinall out na yung mga NBA star at kahit mismong yung NBA sa podcast pa ni Tyrese Haliburton. Tinawag pa ni President Barack Obama na insulto sa basketball game yung All-Star na nangyayari ngayon. So siya may sabi nun sinabi ko lang. Kaya humahanap din ng paraan ng NBA mismo para tumaas talaga yung rating at abangan yung game ngayong season or ngayong taon. Meron naman silang nakitang tagapagligtas parang si Mang Jose. Mangyayari kasi yun kung si Bronny hindi tumanggi na sumali sa Rising Star. Magkakaroon kasi ng chance sa mga first time in history, lalo na't makakasama niya si LeBron. At kung sakaling team pa ni Bronny sa Rising Star yung manalo, hindi mawawala doon yung hinala na kung mangyari man yun, ay malamang merong pinaboran at magkaroon pa ng side comment mula sa mga fans. At kung sakali pa yung mga bash, sasaluhin ni Bronny James lahat yun, hindi naman NBA ang sasalo. Mukhang hindi rin kakayanin ng mental health ni Bronny ang ganong pressure dahil ngayon pa lang, ini-invite pa nga lang siya, naka-headline na. Nung lumabas pa ang report na in-invite si Bronny sa Rising Star, meron na agad mga comment doon na hindi naman niya deserve mapasama. Pero grabe naman yung komento ng iba pero hindi pa rin maiiwasang si Bronny ang sasagip ng All-Star Game. Medyo in-exaggerate ko lang yung iba doon. Pero mukhang si LeBron alam na rin na nape-pressure ng matindi si Bronny. Kasi mula nang lumayo siya sa Lakers at naglaro sa G-League, gumaganda yung laro niya doon. Hindi katulad dati na nakapokus talaga sa kanya ang media na kahit anong gawin niya may report agad. Bukod pa sa All-Star, meron pang mismong playoffs na may chance si Bronny na makasama sa final lineup bilang reserve. Kailangan kasi 15 players doon. Ay si Bronny pang 15 sa lineup ng Lakers. Hindi naman siya naka 2-way contract. At ang mapapansin mo doon, mukhang alam na rin ni LeBron na nakaka-pressure yun sa mga anak niya dahil yung ginagawa niya dati kay Bronny na pag-promote, hindi niya ginagawa ngayon dito kay Bryce.